Isang pinagpalang araw po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Nasa malayo man ang inyong kalagayan, ang inyong kinaroroonan ngayon. Nawa ay ang pagsama ng Panginoon Diyos at ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, pagpapala niya ay lagi pong sumagana, sumating lahat. At ngayon pong araw na ito, nais po natin pag-usapan ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng expository preaching methods or methodology ay atin pong pag-uusapan ngayong umaga, ngayong hapon. Ang pamagat po, ang title po ng ating topic ngayon ay Primary Matters. Ulitin ko po, Primary Matters. Yun po yung title. Baga, sa dinami-dami po ng ating pong mga ginawang mga assignments, yung mga exegetical process. Halimbawa, yung ating mga diagram analysis, yung pag-aaral po natin ng mga significant words, yung ating contextual analysis, yung history and culture, at marami pang iba. So, yung mga proseso po na yun ay bahagi po ng exegetical assignments po natin. At yun nga po, kailangan po nating pag-usapan ngayon at sagutin ang tatlong napaka-importanting mga katanungan o na kung saan ay bahagi po ito ng ating pag-aaral. Na ito po yung tinatawag na goal, o ito po yung layunin ng exegesis. Ito na po yung magiging resulta ng exegetical study po natin. So, napakarami po ng mga detalye na ating pong nalaman sa ating pong pinag-aralan with regards po sa tinatawag natin na exegesis. Yung po mga dinaanan po natin mga proseso, mga topics. Yun po yung mahalaga sapagkat yun po ay i-incorporate po natin yon or isasama po natin pagdating po sa panggagawa po ng sermon. Alright? So kapag dumaan po tayo sa punto na yon, dumating na po yung time na mag-aaral na po tayo ng content methodology. So mahalaga po na daanan po muna natin itong tinatawag na primary matters. At sigurado po ako, tiyak po ako na magbe-benefit po tayo lahat sa ating pong mga pinag-aaralan. Yun nga lang, kailangan po natin malaman yung mga structures, o yung framework, o kung tawagin na skeleton, At mahalaga po yun, o mahalaga po itong primary matters, yung three common or significant questions natin pong pag-uusapan, Para na kung saan mas madali po nating maipahayon, maipaabot, o mai-communicate po natin ng tama at maayos yung passage po na ating pong ibabahagi po sa mga tao na kung saan magkakaroon po tayo ng firm foundation, ng pangunawa pagdating sa sermon. So kung tawagin po natin ito ay foundational units of any sermon. Ang tawag po dito sa term na gagamitin natin ngayon is the same, primary matters. Tayo po muna yung manalangin. Salamat po aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang nagtatakda ng lahat ng bagay ng panahon upang kami matuto. Dalangin namin na samahan po kami hanggang sa dulo. Pag-aaral namin na ito tungkol sa primary matters. Lord, we entrust you everything. Sa mga makikinig, i-bless niyo po ang pandinig namin. Ihandaan niyo po ang puso namin para maintindihan po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, meron po tayong tatlong mahalagang bagay na kailangan po natin maunawaan. Tatlong components ng primary matters. Okay, so nung nakaraan po na medyo nabanggit ko na po yung ilan sa mga introduction po na ito. Bali, ito po yung batayan o yung fundamentals na tinatawag po natin ng exegesis. Pero ngayon, medyo dadahan-dahanin po natin para mas maintindihan po natin. Kasi mahalaga nga po ito, as I said, sa pagbuo po, pagko-compose po ng isang sermon. Okay? Pag tayo po mag-share ng gospel o ng word of God o ng any passages from the Bible. Okay. So, ngayon, meron po tayong tinatawag na tatlong bahagi po ng primary matters. Una, yung tinatawag po na subject matter. Pangalawa ay yung contextual matter. At yung pangatlo is yung detail matter. Okay? So, gagawin po natin, isa-isahin po natin pag-usapan bawat isa. Nang sa ganun ay makuha po natin yung punto ng bawat bahagi po nito.
Okay? Alright, so since nag-aral po tayo ng diagram analysis, nagbigay po tayo ng mga passages bilang yung assignment, at doon po tinitingnan po natin yung mga words. Tama po? Yung mga phrases, yung mga parirala. Tinitingnan din po natin doon yung mga connections, yung pagkakaugnay-ugnay nito. Habang binabasa po natin to, talagang sinisikap natin itong unawain. Tama po, ano? So ngayon, na kung saan sa oras na ito, in this moment, ay titingnan po natin, una, ay sagutin, malaman yung mga kasagutan sa mga tanong na ito. Una, what is the subject matter? Ano yung paksa? Ano ang tinutukoy tungkol saan ang talata? Alright? So, maaari natin tawagin to na what is the element? Yes. The subject matter. What is the element? Ano yung pangunahing tema o malawak na konsepto na itinuturo ng talata? Yung broad concept. Broad concept thought in the passage. Okay? So, hindi natin pwede pong sabihin na, halimbawa, bumasa po tayo ng talata. Sinabi natin na, ito ay tungkol kay Jesus. Ito ay tungkol sa kanyang himala or miracle. It's about miracle. Pero ang totoo, kailangan po natin malaman kung ano yung theological concept that teaches by Jesus by doing those miracles. Okay? So, ibig sabihin po, ano yung itinuturo ng passages? Ano yung idea na meron po doon? Ano yung theological point? So, ano yung nais ipaunawa? Okay? Na konsepto. O nais niyang, sinusubukan niyang ipaunawa sa bawat magbabasa nito. Alright? So, maaaring ito po ay isa o dalawang salita. Ano ang kanyang layunin doon sa passages na ito? Ano ang nais ng author na nais natin, na dapat nating makita mula sa kanyang ginawang o sinulat? Ano ang kailangan nating maintindihan mula doon? Kaya mahalaga na maintindihan po natin yung tinatawag na what is the subject matter. What is the broad concept na meron po dun sa passage. Again, i-represent po nito yung main theme o yung broad concept thought in the passage. So, alam niyo po, yung pong tanong na yon, kung ano po yung subject matter, what is the subject matter, sinusulat lang po doon is no more than one word or two. Isa o hanggang salita lamang. Okay? So, hindi na po hihigit po doon. Hindi na po natin ginagawang kailangan gawing sentence. Ang dahilan po noon, makakatulong po yun sa atin pag nag-formulate na po tayo o nag-compose na po tayo ng sermon. Magawa po tayo ng skeleton. Alright? So, sa composing of our sermon, may separate topic po doon. Ano? Kaya, importante, meron tayong tinatawag na one-word concept. One-word concept. Halimbawa, pag pumunta po tayo, pag binasa po natin, let's say yung example natin sa 1 Corinthians chapter 13. Okay? So doon, itong sulat na ito ay sinulat ni Paul. At kapag nabasa po natin yon, mababasa po natin doon yung maliwanag na pinupunto po ni Pablo. Sinulat po niya doon ang tungkol sa konsepto ng pagmamahal o pag-ibig. So, yung chapter na yon na ibinigay sa atin sa 1 Corinthians 13, okay, is about the concept of love o yung pag-ibig. Pero hindi pa po natin pag-uusapan dito yung kanyang detail matter. Ano? Kumbaga, tingnan po natin doon yung broad concept. What is the broad concept? Okay, what is the subject matter? It's all about, yun nga po, yung pag-ibig o yung love. Pag pumunta po tayo, tinignan po natin yung John chapter 3. Okay? Ito po ay galing sa gospel, gospel account. So dito po ay nagsalita po ang ating Panginoong Hesus kay Nicodemus. Nung dumating po si Lord sa tinutuluyan ni Nicodemus, nagpunta po siya doon, nakipag-usap po siya isang gabi. Kaya nasabi po ng ating Panginoong Hesus kay Nicodemus that you must be born again. Tama ba, no? Okay. So, kung hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos, kailangan mong isilang na muli.
Otherwise, you won't see the kingdom of God. Ngayon ang tanong, what's the passage about? Ano ang sinasabi ng talata na binanggit po natin? So, alam po natin na ang Panginoong Hesus ay marami pong sinabi pa kay Nicodemus. Okay? Pero yung broad concept o yung tinatawag na pangkalahatang konsepto, malawak na konsepto na binabanggit po doon, masasabi po natin it's all about salvation. Okay? Kaligtasan. Alright? So, yun po yung kanyang nais sabihin. At yun po yung nais na ipahayon po sa atin. Na nais niya i-communicate, ipasabi sa lahat sa atin, that we must be born again. Alright? Pero yung broad concept niya is, yun nga, para maligtas. It's all about what? Salvation. Yun po yung subject matter. Yun po yung nais ipahayon sa atin. Alright? Pagdating naman sa 1 Thessalonians chapter 4, 9 to 12, pwede ko po bang basahin? Okay. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 9 to 12. Now, concerning brotherly love, you have no need for anyone to write to you, for yourselves have been taught by God to love one another, for that indeed is what you are doing to all the brothers throughout the Macedonia. But we urge you, brothers, to do this more and more, and to aspire to live quietly, and to mind your own affairs, and to work with your hands as we instructed you, so that you may walk properly before outsiders and dependent on no one. Okay. So, this passage, ito pong binasa po natin, is the same. Ito po ay tumutukoy din, tumutukoy po ito sa pag-ibig din. It's all about love. Yun po yung broad concept. What is the subject matter? Is love. 1 Corinthians 13. Okay. So, hindi po niya inulit yung binanggit niya po kanina sa 1 Corinthians 13 na kung saan ay pag-ibig din po yung pangkabuang tema niya, yung subject matter. Pero sa pagkakataon na ito, sa 1 Thessalonians, ibinahagi po niya yung kanyang passage, yung broad concept niya, sa magkaibang paraan. Okay? So yes, the broad concept is the same, pero yung kanyang paraan ng pagpapahayag po ay magkaiba. First Peter, ngayon naman po, pagdating naman po kay, sa unang Pedro, or 1 Peter chapter 4, verse 11. Okay? So, paano po natin titingnan tutukoyin dito yung subject matter? O ano dito yung tinatawag na broad subject matter? O ano yung element of the passage? Okay? So, dito po, masasabi po natin, it's all about godly character. So, meron po tayong ginamit na dalawang word. Pwede po natin sabihin na character lang, Okay, sabi nga po natin kanina, yung one word is sufficient. Pero mas minabuti po natin na gumamit po ng isa pang salita, which is, yun nga, godly, and then we have the character. Godly character, pinagsama po natin. So, pagka hinana po natin, inalam po natin yung broad concept. So, again, one word or two words. So, yun po yung tinutukoy o ano yung element ng passage, yung subject matter dun sa passage na binabanggit po natin. Okay, so pangalawa po na element is the why element. Or in other words, o yung second part, yung tinatawag natin na contextual matter. Alright? So, mas medyo mahirap ng komplikado ng bahagya kung ating pong uunawain itong bahagi na ito, kailangan po nating pag-isipan. Sa 1 Peter 4:7 to 11, sinulat po ni Pedro tungkol mga bagay tungkol sa Diyos. At doon po ay pinag-usapan yung character, Yun po yung subject matter ng passage. Alright? And then, ang tanong ngayon is, kailangan po natin sagutin itong question na ito. Bakit niya sinulat ito? Okay. Ano yung dahilan? Bakit niya in-include, isinama, in-incorporate niya ito dun sa letter ng aklat? Alright. So, bakit niya sinulat niya iyon? So, natin yung why. Kanina sa number 1, yung what.
is the subject matter. Ngayon naman, nandun yung why. Yung ano yung naging bakit niya ito sinulat. Pwede naman niyang hindi na isama yon, ano? Pero ang ginawa niya, sinulat niya yon. Ano? Ang tanong ay bakit nga ba, ano? Ano yung nag-udyok sa kanya? Bakit niya in-incorporate yung passage na binasa po natin? Alright. Dun sa, bakit niya kailangan isama yung verse na yon at mapag-usapan doon sa mas malaking usapin ng aklat. Kaya naman dito papasok yung tinatawag natin na contextual analysis. Kumbaga doon sa contextual analysis, yung konteksto niya, ay talagang sinusuri po natin, binabasa po natin. Kaya inaaral po natin before nung passage. Okay, binabasa po natin yung mga chapters doon. Kunwari, meron tayong main passage. Pero yung main passage natin, may mga binanggit pa po yung writer doon. Binabasa po natin yun. Ano? Doon po makikita at malalaman natin yung ibang mga dahilan kung bakit niya sinulat yung main passage. So, yun po yung contextual analysis. Hindi po tayo nakabase lang doon sa main passage. Sinasabi po niya na kailangan din natin pagbasehan yung mga unang chapters o maging yung after ng main passage na binabasa po natin, na pinag-aaralan po natin. Okay? So, mahalaga po yun. Para masagot po natin yung the why element. Okay? Yung contextual matter. Kanina, subject matter. Yung una, what is the subject matter? Sinusulat po natin yun sa pamagitan ng 1 hanggang 2 salita. Pangalawa is yung why element. Okay? Ito na nga po yun, yung contextual matter. Kaya, mahalaga po na talagang inaral po yung contextual matter. Binabalikan po talaga natin yan, ano? Or babalikan. Okay, so doon po makikita po natin, mapapagtanto po natin kung bakit sinulat ni Paul o maaaring sinulat ni Peter o ni Pedro, doon malalaman natin ano yung kanyang naging layunin. Okay? So, ano yung naging layunin ng kanyang sinulat? Okay? Ano yung sinisikap niyang ma-accomplish, ano? Para sa ating mga magbabasa o bumabasa ng kanyang mga words. Alright, so ano yung kanyang purpose? Bakit niya in-include yung passage na yun, yung main concept na binabasa po natin o pinag-aaralan po natin. Alright, so minsan yung pong yung mga dahilan kung bakit niya sinulat po yun is maaari pong hindi po kasama mismo sa main passage. Maaari pong ito'y nasa labas ng main passage. That's why yung contextual analysis nga po ay kailangan gawin natin. Ano? Binabasa po natin yung mga concepts o yung chapters before ng main at yung after ng main passage. Alright, doon po natin malalaman kung bakit niya sinulat yung main passage na yun, yung broad concept na nakabase doon sa number 1. Alright, so again, this is what we call the contextual matter. Kumbaga dito, nililinaw po ng writer kung ano yung pangkalahatang dahilan, ano yung general reason why that the author address the subject matter. Ano yung mga dahilan? Bakit niya kailangan tugunan? Bakit niya kailangan tugunan yung subject matter? So, nire-reason niya po doon. Meron po siyang dahilan. Okay. Sa 1 Corinthians chapter 13, ayon kay Pablo, pinag-usapan po niya dito ay tungkol sa pagmamahal o pag-ibig. Okay? So, yun po yung broad concept. Ngayon, ang tanong ay, bakit niya pinag-usapan yung konsepto ng tungkol sa love o pag-ibig? Alright, so pinag-usapan po niya doon, 1 Corinthians 13 is about love. Sa chapter 12, alam niyo po, yung concept na meron po doon is, yung broad concept, it's all about spiritual gifts. Sa chapter 14, ang pinag-usapan po niya doon is about gift of tongues. Yung mga pagsasalita ng iba't ibang wika. And then, may problema po doon na issue po sa church ng Corinthians. Meron pong mga pangyayari sa church ng Corinth. Bakit niya in-include yung pagmamahal o yung pag-ibig? Anong kaugnayan ng spiritual gifts doon sa love? Alright. So, kaya merong why.
question. Bakit niya in-include yung passage ng 1 Corinthians 13? Kaya ginawa po natin is nagkaroon po ng contextual analysis. Merong why question. Kumbaga dito, nililimit na po niya yung broader category. Alright? Kumbaga dito, meron po siyang sa 1 Corinthians 13, pinag-usapan po niya rito is about love. Tungkol po sa pagmamahal, pag-ibig. And then, syempre, alam po natin na yung Bible ay binabangkit niya yung mga bagay tungkol sa pagmamahal. Pero dito, hindi niya po iisa-isahin yung bawat component ng love o ng pag-ibig. Kumbaga, kukuha po siya ng specific part ng definition ng pagmamahal. Okay? Kasi po ang Biblia malawak po, di po ba? Pag pinag-usapan po natin ay pagmamahal o pag-ibig. So, ang sinasabi po niya dito sa 1 Corinthians 13 is a piece description or component of love. Okay. Kumbaga, meron po itong paglilimit, nililimit po ni Paul yung malahawak na konsepto ng pagmamahal o ng pag-ibig. So, yung bahagi lamang po ang kanyang sinasabi po dito. Kaya, pagka pinag-usapan po natin yung why concept, yung why question, kumbaga, dito po, sinasabi po natin na gumagamit po tayo dito ng maigsi lamang na mga words, And this is in no more than 1 or 2 words. Kagaya po ng ginawa po natin kanina, maigsi lamang po, So, ang dahilan po, again, kung bakit po mas maigsi po yung words na ginagamit po natin dito, yun nga po, magiging guide po natin yun sa panggagawa po ng sermon in a future session po na gagawin po natin. Okay? So, doon sa sermon, just to give you a background, doon po meron po siyang tinatawag na introduction, may body, and may conclusion. Pero kung meron po tayong primary matters, at nakasulat po yun ng sumaigsi, sa ganung paraan, written in short words, 1 or 2 words, is yun nga po, makakatulong po yun, malaki sa panggagawa nga po ng ating sermon, Okay. Alright, so doon na po ulit tayo. Bakit pinag-usapan dito yung pagmamahal dun sa 1 Corinthians 13, ayon kay Paul. Nagtulak sa kanya, okay? Nag-udyok sa kanya, bakit siya nagsalita tungkol sa mga bagay na tungkol may kaugnayan sa pagmamahal o pag-ibig? Okay. So, ang sagot ay ito. Kailangan po natin gumawa, balikan, basahin, at gawin yung tinatawag natin na contextual analysis. Alright. Doon sa 1 Corinthians 13, tungkol sa love. Pero sa chapter 12, alright, so pag binasa po natin doon, ay meron pong problema yung Church of Corinth, yung Church ng Corinto. Pagdating po sa spiritual gifts. Okay, yung spiritual gift, ito yung mga spiritual na kalob. Maaaring yung mga tao po na nakatira, mga Kristiyano na nakatira po sa Corinto, hindi po nila naiintindihan na unawaan yung mga ibinigay o mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa mga sumasampalataya. At paano ito gagamitin, yung mga spiritual gifts na sinasabi. Okay, so itong mga spiritual gifts na ito ay para sa mga taong, mga born again, mga na-born again. Sila yung mga taong niligtas ng Diyos o naligtas. Sila yung mga tao na inihiwalay wala sa sanlibutan sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Sila yung mga tao na inilagay ng Diyos sa pamilya ng Diyos. Inihiwalay sa mundo, yung mga taong mga niligtas niya at inilagay naman saan? Sa pamilya ng Diyos. Sila yung mga tumanggap at tumatanggap ng spiritual gifts. Ito po yung mga spiritual na kaloob. Ngayon, ang spiritual gifts, mga kapatid, ay meron pong purpose. Meron po itong layunin para sa body of Christ, Hindi para sa sariling kapakinabangan lang. Kundi ito ay ginagamit para mabigyan, alam niyo yan, para sa body of Christ rather, for the benefits of others in the church. Para mabigyan din, mapakinabangan din ng iba, hindi sa sarili lang, Kaya naman doon sa simbahan, sa mga Kristiyano sa mga taga-Corinthians,
Nagkaroon ng confusion, nagkaroon ng kalituhan. Marami sa kanila, gusto nila na angkinin ang lahat ng mga kaloob na regalo mula sa Diyos, yung mga spiritual gifts. Okay, sila ay nananalangin para makuha, hingi nila mula sa Diyos yung mga spiritual na kaloob. At ang gusto nila lahat ay mapunta sa kanila. Halimbawa, yung pong gift of healing, yung gift of miracles, So, nais nila na maging kahanga-hanga, maging spectacular. Gusto nila ng mga spectacular gifts, Pero teka muna, sabi ni Pablo, hindi nyo naiintindihan, ng Diyos ay nag-design ng mga spiritual gifts or spiritual na kaloob. Hindi lahat tayo binigyan. Hindi pwede lahat ay maging matalang. Halimbawa, hindi lahat ng tao, ng Kristiyano ay maging paalang. Okay? So, ibig sabihin ng isang katawan ay may iba't ibang bahagi. May iba-iba siyang components para yung body of Christ ay mag-function ng maayos. Okay? Para sa kapakinabangan ng lahat and to glorify God. Hindi para sa inyo lang lahat yan. Hindi po pwede yan. It is for the service of the body. Yun po ay sa kabuuan. Kaya, may makikita niyo po dito yung connection, So, nagkaroon ng misunderstanding. Nagkaroon ng conflict. Doon pinag-usapan ni Paul sa chapter 12. Yes, sa chapter 13, it's about love. Pero sa chapter 12 is spiritual gift. Pero nagkaroon ng arguments ang bawat isa. So, hindi sila sumasang-ayon sa isa't isa. Hindi sila nagkakasundo. Gusto nilang sarilihin, kunin lahat ng the same spiritual gift. Okay, na hindi naman pwede. At nagkaroon ng pride, conflict na naganap sa church na ito. So, sabi ng chapter 12, yung last part niya, Diba? Sabi niya, sa chapter 12 ng 1 Corinthians, chapter 12, verse 31, ito, basahin ko po. Ngunit buong sikap ninyong hangarin ang mas kaloob na mas dakila. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang landas na pinakamabuti sa lahat. Okay, yung pinakadapat hangarin ay hindi yung spiritual gifts. Pero sinasabi niya, kailangan niya itama ito ay yung love. Okay? Kailangan nyo nang talagang hangarin natin yung love. Okay? So, we need to seek for love. Hanapin yung pagmamahal. Kaya nga sabi nga po ng Panginoon, love one another. Kumbaga, the love, okay? Yung pagmamahal na ito is more superior than the spiritual gifts. Hopefully, nagagets niyo po yung point po doon. That's why we're doing contextual analysis. Kaysa yung i-desire natin yung mga spiritual gifts. Alright? So, that's why there is a conflict. Kaya naman, yun ang nag-prompt kay Paul, kay Pablo, para sulatin yung chapter 13. Nakita niyo po yung connection doon, spiritual gifts, pero nilagay niya yung love. So, there is what? We need to what? To do contextual analysis. Okay? So, nakita po natin yung connection, So, yun po yung nais ipahayon sa mga taga-Corinthians sa 1 Corinthians chapter 13, At in-include niya yung part na yon, Gusto niya solusyonan, yung problema. Hindi lang yung spiritual gifts, pero ang dapat talagang hangarin ng bawat isa ay yung pagmamahal o yung pag-ibig. Sapagkat ito yung supreme, Natin yung pagiging priority dapat natin. Ito yung mas dakila sa lahat. Supreme, sabi nga niya, pinakamataas, pinakadakila kumpara sa spiritual gift. So then, there is what? Contextual matter. Yun po yung mahalagang bagay po na kailangan po nating maintindihan, maunawaan. Alright? So, hindi natin pwedeng sabihin na kukunin ko lahat ng mga spiritual gifts, pero wala naman akong pagmamahal o pag-ibig. So, again, kailangan pong maintindihan natin yung subject matter, okay? Ano yung broad concept? Pangalawa, ito na nga po. Alright, so, yung tinatawag po natin na, ito na nga po, yung contextual matter. So, kailangan po nating maintindihan yung dalawang bahagi na ito para makagawa po tayo, makasama po natin ito. Maalala po natin ito sa panggagawa ng sermon, composing our sermon. Okay? So, yun, nasagot naman yung tanong, yung why question by looking some examples. So, gusto po nating tingnan, halimbawa,
Again, when we say contextual contextual matter, so natin yung word na why element. Okay? Why element. That clarifies the general reason the author addresses the subject matter. Yes, yun po yung ginawang paglilinaw, mga dahilan, mga general reason na kung bakit niya ina-address nung author yung subject matter ng number 1. Alright. Sa John 3 verse 1 to 21, yun po ay si Jesus at si Nicodemo, tama po ba? Nandun nga po yung binanggit ni Lord, you must be born again. So dito, maaari nating sabihin, yung contextual matter, that the idea is for idea of restricting. Restrict po yung word na ginamit, or yung word na limiting. So, ibig sabihin po noon, hindi po lahat ay naboborn again. Okay? Hindi lahat ay maliligtas. So, may restriction, may limit, So, hindi lahat. Pero sino lamang yung makakasama sa kaharian ng Diyos? Sabi nga niya, you must be born again to enter into the kingdom of God. Sila po yung mga naglagay ng kanilang pananampalataya, okay? Of course, sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus. So, it is restricted to those who believe in Him. Limitado. Sa mga taong sumasampalataya, naglagak ng pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. So, John 3:16, ganun din po, may limit din po yun, Nandun po yung word na whosoever. Di po ba? So, yung term po na yun, it limits na hindi po lahat, okay, ay naniniwala at sumasampalataya sa invitation. Tingnan niyo po yung words, yung verse, yung passage ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever, yun po yung word, sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dahil dito'y binigay niya ang kanya kaisa-isang anak na si Jesus, na kung sino man sumampalataya sa kanya hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung word na whoever, it means nadan yung limited terms, na hindi nga po lahat ay maliligtas. Alright? May restriction. But sa dinami-dami nga po ng tao sa planeta, nandun po yung whoever does believe. Okay? They are in the kingdom of God. Sila po yung nasa kaharian ng Diyos. Sila po yung maliligtas. Sila po yung may buhay na binago ng Diyos. Binago ang buhay ng Diyos. So, yun po yung dahilan bakit niya sinabi kay Nicodemus. Yun po yung layo niya, that you must be born again. So, nag-o-offer po ito ng salvation. Hindi lang sa kanya, kundi para sa lahat. Pero sabi nga niya, sabi po ng verse, whosoever. Okay, whosoever. So, kaya may restriction. May limit, So, ay applicable lamang to those who believe. Alright? So, sila po yung mga tunay na merong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Alright, so next po is 1 Thessalonians chapter 4 verse 9 to 12. Basahin ko po sa inyo. Pero yung idea po na dito, okay, is about demonstration. Demonstration. Okay. Now, concerning brotherly love, you have no need for anyone to write to you, for yourselves have been taught by God to love one another. But then, the content, the idea is, yung demonstration, to love one another. The broad concept is love. The subject matter is demonstration. For that indeed is what you are doing to all brothers throughout the Macedonia. But we urge you, brothers, to do this more and more, and to aspire to live quietly and to mind your own affairs, and to work with your hands, as we instructed you, so that you may walk properly before outsiders and be dependent on no one. Tungkol naman sa pag-ibig na dapat iuul sa mga kapatid, hindi na kailangang paglaanan pa kayo, palalahanan pa kayo, dahil tinuturo na sa inyo ng Diyos kung paano kayo magmahalan. Ito na nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia. Gayunman,
ipinapakiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pag-ukulan ninyo ng pansin ang sariling gawain at hindi ang iba. Maghanap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo. Dahil dito, igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya at hindi na ninyo kailangang umasa sa iba. So ano pong sinasabi ni Paul sa kanila? So nice niya na ipakita nyo, demonstrate, to show, physically show your love for one another. Okay? Na kailangan kayo magmahalan sa bawat isa, sa isa't isa. Nais niya na ipakita yon, to demonstrate those things, yung love. So yan po yung pinupunto po niya. Sinusubukan niya po niya na sabihin yun through the passage. Okay, nagigets niyo po? So next is dito naman, 1 Peter 4:7-11. So ang pinag-usapan po niya dito is about godly character. Okay, yung godly character. Alright, so dito, godly character, ito po yung issue dito, So mahalaga po yan, yung godly character, Baga, kailangan po nilang, nice po niyang ipaunawa, okay, sa ni Pedro, yung tungkol sa godly character, na kung saan ito daw yung dapat na priority sa buhay, even though, kahit na humarap saan, sa persecution, kahit na kung saan ng katotohanan, kahit bukas ay pugutan ng ulo. Basta yung kailangan lang because dahil sa yung persecution, kahit umarap ka sa persecution, pero dahil sa yung pananampalataya, nandun yung priority. Sabi nga niya doon is, the end is near. Right? So, it means, make it our priority. The godly character. Okay, ito yung kailangan maging buhay po ng mananampalataya na nais po na pinapahayon po ni Paul. Kung paano natin i-approach yung ating buhay. Okay? Lalo na sa panahon natin ngayon. So, kailangan po nating maintindihan po natin, again, both the subject matter and contextual matter. So, meron po tayong pangatlong kailangan pang pag-usapan. Ito na nga po. Yung third question is, yun nga po, the detail matter. Kailangan po nating pag-usapan, pag-isipan po ito, Alright, so, yun yung tanong. What? And, yun nga po, alam na natin yung what, the subject matter is, and then the author has why question, yun nga po yung contextual analysis. Now, ito na nga po, yung detail matter. So, dito pino-point out po dito yung mga detalye, kung paano niya, nagbigay siya ng particular sense of development, kung paano niya in-expand yung dahilan. Okay? At maunawaan natin, lubos nating maunawaan sa ating puso kung ano ang tinutukoy ng passage at bakit sinulat nung author, ano yung reason niya. Ngayon naman, dito dinidetail na po niya yung mga dahilan, And of course, nais po niya na ipaalam sa atin, ipaalam sa mga mababasa through the inspiration of the power of the Holy Spirit. Okay? So, paano natin malalaman kung ano yung sinusubukang sabihin sa atin ng writer? Paano niya ito dinevelop? Paano niya ito pinalawak? Okay? So, paano yung mensahe nagiging buhay? Eksaktong na nakikita po natin. Ano yung sinasabi niya sa passage? Okay, so nandun po yung how element. How element, yun nga po ang tawag natin dito is the detail matter. So nandito na po yung words na author's logical thought development. Paano niya sinusunod-sunod, Paano niya pinapakita yung progress ng kanyang isip, para i-develop yung subject matter. Doon sa development ng subject matter and also yung contextual matter. At doon, alam natin na we know
makikita natin sa number 1, ano yung subject matter, ano yung broad concept. Okay, then we also know the contextual matter. Alright, kung bakit niya ito nais ipaalam sa atin, ano yung purpose, bakit nais niyang ipakiusap ito sa atin. So, halimbawa, nung pinag-usapan po ni Paul yung tungkol sa pagmamahal, so nais niyang ipaalam sa atin yung kadakilaan ng pagmamahal o ng pag-ibig. So, now, when we think of a detailed matter, so ang tawag po dito is the preacher outline. Okay, yung outline. Narinig niyo na po yun, for sure. So, also, tinatawag din po natin ito at maaari natin pong tawagin ito na logical development of thought. Nakikita po natin kung paano po na-develop yung kaisipan ng passage, ng kaisipan ng sumulat. At maintindihan po natin yung pagkakasunod-sunod nito. Kung ano yung nais niyang ipahayon, iparating po sa atin. Para mas makita natin yung connection, Kung ano yung connection, bakit sinulat ng author, yung what and why, statement or question. Okay, kapag pinag-usapan po natin yung detail matter. Okay, so dito, nakakatulong po ito, tinutulungan po niya tayong maunawaan yung statement is because of the how. Okay, statement. Maaaring ito po ay binubuo ng 3, 4, o mahigit pang mga sentences. So, nandun po yung logical thought, development. Maaaring sinulat ni Pablo o maaaring sinulat ni Pedro. Halimbawa, sa 1 Corinthians chapter 13, alam po nating lahat na dito pinag-usapan ng love, pero dito pinag-usapan din po niya about the supremacy of love. Kung paano naging pinakadakila, pinakamataas ang pagmamahal o ang pag-ibig kumpara sa lahat. So, dun sa chapter na mga binasa po natin, ay maunawaan po natin. Okay, makikita po natin kung ano yung naging bunga o yung resulta, ano yung epekto ng katotohanan na yun. Kaya nahati po yun, sa 3 bahagi. So again, yung contextual, yung what is the subject matter, what is the contextual matter. Ito na nga po yung what is the detail matter. There is the what, the why. Okay, so yung wordings po na yan, malalaman po natin that love is supreme, over what? Over possessing all the spiritual gifts. Ito na yung pinakamadakila, okay, kumpara sa lahat ng mga kaloob. So, doon po, makikita po natin, maunawaan po natin, yung mga bagay ito, patungkol doon sa pinag-usapan po natin, mga binabasa natin. Halimbawa, maaari nating ilipat because of the spiritual gifts. May kakayanan tayo to move the mountain. Maaaring natin magawa, but kung wala naman tayong pagmamahal, wala rin. Okay? Maaari tayong maging powerful because of the gift. Pero ang sinasabi po ni Paul that we need to prioritize is love. Okay? Kahit na marami kang spiritual gifts, pero wala anumang pagmamahal o pag-ibig, wala rin. Sa 1 Corinthians 13 verse 1 to 3, binanggit ko doon, makakapagsalita man ako ng mga wika, ng mga tao, at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong panang, umalingaw nga ako pampiyang na maingay. Kung ako man ay magkakaya magsalita ng mensahe mula sa Diyos, at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman, at lahat ng pananampalataya, ano pa't makakapaglipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Okay? So, yun po kumbaga, dinidefine po niya yung love. Tama po ba? Sa 13 ng 1 Corinthians, love is patient, love is kind. Okay? So, love is supreme. Love is also supreme over possessing all spiritual virtues or qualities. Okay, so spiritual virtues or qualities, kagaya nga po ng kindness, love, patience,
Okay, goodness, faithfulness. Lahat po yung mga binanggit natin na yun ay connected po yun sa love. Yun po yung nagde-define ng meaning ng love. But then, hindi po natin maunawaan ang kabaitan ng salitang kindness apart from God's love. Hindi natin maunawaan ang salitang patience, apart from God's love. Kumbaga lahat po ng yun ay connected sa love, patience, kindness, goodness. But then again, pinapaliwanag niya that love is the supreme. Love is supreme. Supreme overall, over possessing all spiritual abilities. Sa 1 Corinthians 13:8, love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. Matatapos ang kakayahan ng magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Titigil rin ang kakayahan ng magsalita sa iba't ibang mga wika. Lilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. So love. Yun po yung naiiwan. Yun po yung natitira. Yun po yung nananatili. Kahit po anong merong spiritual abilities na meron tayo, pero ang importante, the love. Sinasabi niya, love is more supreme. Kaya nakita niyo po yung paano niya po i-develop yung passage, pag binasa po natin. Naunawaan natin ano yung broad concept at bakit niya in-include yung concept ng pagmamahal, doon sa 1 Corinthians 13. Alright, same thing. Sa John chapter 3, pag tinignan po natin, sinasabi po doon again, yung salvation, yun po yung pinaang usapan po doon, yung broad concept, telling to Nicodemus, tungkol sa salvation, yung pagliligtas, But then, salvation is restricted. Restricted, ibig sabihin ay may limit, So, nandun po yung what, okay? Ano yung maging broad concept? And yung why, Why? Kasi nga po, naging restricted or limited, una, sabi nga po is because ito mararanasan lamang yung salvation, yung pagliligtas ng Diyos for those who experience a spiritual rebirth. Sa mga na-born again. Okay? Unless a man is born again, maliban na lamang ang tao isilang na muli, hindi niya mararanasan ang paghahari ng Diyos, kaharian ng Diyos. So John 3:5-8, truly, sabi ni Jesus answered, truly, I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, that which is born of the spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear its sounds, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of spirit. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo, ang sinasabi kong ito, maliban ng isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang totoong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umihip hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling. That's why sa John 3:21, so it's restricted o may limitado to sa dun lamang ito sa mga nagtataglay ng spiritual understanding. Okay? Spiritual understanding. So yun po yung dalawang konsepto na magkaugnay po doon, Sila na mga kailangan maka-experience ng spiritual rebirth, mapasok sa heaven, sa kingdom of God, at sila yung mga, ito restricted, again, sila yung mga nagtataglay ng spiritual understanding. Kaya mahalaga po yung pangunawa po natin, So that yung salvation is again restricted to certain group of people. Hindi lahat ay maliligtas. So may restriction, May limit. Sa 1 Thessalonians 4:9-12,
Nais naman niya dito, to demonstrate the love. Tama po, ano? Sabi nga niya doon is verse 10, but we urge you, brothers, to do this more and more. Kayunman, ipinapakiusap ko pa rin sa inyo na, mga kapatid, na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. So gusto niya ipakita, demonstrate love. Pakita niyo ang inyong pagmamahal. Sa verse 11, and to aspire to live, ito pa yun, bahagi ng kanyang sinasabi, and to aspire to live quietly, to demonstrate, to mind your own affairs, to work with your hands, as we instructed you. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Okay, how to demonstrate. Pagkukulan ninyo ng pansin ang inyong sariling gawain, hindi ang sa iba. Maghanap buhay kayo tulad ng itinuturo namin sa inyo. So ano po nakita natin po doon? Yung public aspect of people's lives. Public aspects. Okay. And then also, second is yung private area of people's life. Sabi niya sa public aspect, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Then sa pangalawa, pagkukulan ninyo ng pansin ang sariling gawain sa private area or aspect of people's life. And then also yung financial aspect of people's lives. Doon sa part na kung saan sinabi niya, at hindi siya maghanap buhay kayo tulad ng itinuturo namin sa inyo sa letter C, sa pangatlong bahagi po ng verse 11. And then sa verse 12, in-extend po niya yun. Sabi niya, dahil dito, tingnan niyo po yun, dahil dito, ito ang mangyayari, ito po yung epekto, igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya at hindi na ninyo kailangang umasa saan? Sa iba. So again, nais po niyang ipakita sa mga mambabasa at sa mga taga-Corinthians, of course, number 1 sa kanila, sa atin ganun din. Okay, ay matiyak natin na maipakita ang tunay na pagmamahal, to demonstrate love. At dahil dito igagalang kayo, di po ba, yun yung effects. Igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya at hindi na ninyo kailangan umasa sa iba. So again, there is a public life of others, a private life of others, a financial area or part of others. So yun po yung concept na kanyang dinevelop, pagdating po sa concept of the demonstrating love, kung paano ipapakita yung pagmamahal. Alright? Sa 1 Peter 4:7-11 is the priority, saying the priority is placed upon God. Yan po, yung character po, di po ba? Yung godly character. Sabi niya, our priority is the character. Sa verse 7 ng 1 Peter 4:7, tingnan po natin, the end of all things is at hand. Therefore, being self-controlled and sober-minded, for the sake of your prayers above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Show hospitality to one another without grumbling. As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God-varied grace. Okay. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Mapagtimpi kayo at panatiling malinaw ang inyong pag-iisip. Sa number 8, sa verse 8, higit sa lahat, magmahalang kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Sa verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Okay? So, nandun po yung what question and yung why, and then yung priority is to place upon God. Yung character, So, kailangan daw ito ay talagang makita na doon po yung dinidisplay po yung humility, yung kababaang loob. Sa sa chapter 4, verse 7, pinag-uusapan niya po dito ang humility. Sa chapter 4, verse 8,
tinutukoy ko po yung 1 Peter, chapter 4, verse 4, chapter 4, verse 7, humility. Chapter 4, chapter 4, verse 8, it's all about love, tungkol sa pagmamahal. Chapter 4, verse 9, it's all about hospitality. Alright? Yung mabuting pakikitungo, pagpapatuloy, yan, hospitality. Chapter 4, verse 10, then 11, it's all about what? Service. Okay? Paglilingkod. So, kung gagawin nyo itong mga bagay na ito, sabi niya, kung ipapakita nyo yung humility, kababaang loob, yung love, pagmamahal, pag-ibig, yung hospitality, o yung mabuting pakikitungo, pagpapatuloy, at yung yung pagsaserve o paglilingkod, alam mo ang inyong ginagawa. So, pinapakita nyo rito, alin? Yung buhay, you're placing what? Your godly character as the priority in your life. Yun po yung priority na sinasabi niya. Hindi po ba napakaganda nun? Nakita natin yung subject matter. Nakita natin yung contextual matter. Nakita natin yung detail matters. And this is our foundation on how to make or to compose sermon. Kung alam po natin yung questions na what, why, and how, okay, we can compose sermon using the skeleton or this framework or this structure. Kaya mahalaga po na inaaral po natin yung words, pinag-aaralan po natin yung mga exegetical data natin, yung mga binabasa, nire-research natin, binibigyan natin ng definition, yung kaugnayan ng bawat words, bawat phrases, even bawat chapters, sa contextual analysis. That's why we have also some contextual observation na pinag-aralan po natin. Mahalaga po lahat yun. Okay? Parang bumubuo po tayo ng isang sasakyan. Pwede po natin kunin yung part at buuin po natin so that we can preach to people. At maintindihan naman nila kung anong ating itinuturo. This is the way how to preach. The one part of the method para ma-preach po natin yung word of God. So, yun po yung isa sa mga way, how to do expository preachings. Okay, so lahat po ay nakabase po doon, yung skeleton, the what, the why, the how. What is the broad concept? What is the subject matter? What is the contextual matter? What is the detail matter? What, why, and how. Alright? So, nandun po yun, kailangan po natin i-adapt yun, yung main idea, yung big idea, kapag in-adapt po natin yun, so, yun, maunawaan po natin yung idea na kung saan, kung ano yung nais ipaunawa po ng writer. Bakit niya sinulat niya ito, bakit niya in-include niya itong passage na ito. Okay? So, we can go with the contextual information, the contextual matter, at makikita po natin kung paano niya yun binuo. Right? So, I hope and I pray na naintindihan niyo po ng kahit paano in a way na sa pinag-usapan po natin sa module, basahin niyo po yung module, pero po tayong assignments. Okay, so thank you po. Lord, salamat po sa subject topic na to, Panginoon, sa part ng aming pag-aaral sa SOL. Dalangin po namin na ito po ay magamit at naintindihan po namin at mag-develop pa po kami para makagawa po ng aming sermon to preach, godly preaching, the Word of God para sa inyong mga minamahal na mga anak, Panginoon. Maraming pong salamat for all the wisdom, the understanding. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. See you next time. Bye.